Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po sa bawat isa sa atin. Good morning sa atin pong mga bisita, mga panauhin, at good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Minsan pa nga po nating purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Karapat-dapat ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga pagsamba at pasasalamat. At bago po tayo patuloy na makinig at matuto sa mga salita ng ating pong Panginoon, muli ko pong inaanyayahan ng bawat isa na tayo po ay manalangin. Minsan pa, aming Panginoong Diyos ay nagpapasalamat kami sa umagang ito. Kung bakit kami narito ay dahil lamang po sa inyong biyaya, dahil po sa inyong kagandahang loob. Meron kaming lakas, meron kaming sigla sa aming mga katawan, at meron pong kaliwanagan ang aming mga isipan, Panginoon. Nawa naging mabangong samyo sa inyo ang aming mga handog na mga papuri at mga awitan. At ngayon naman, Panginoon, ay kami naman gawin nyo namang matabang lupa ang aming mga puso upang tamnan ng inyong mga salita. Buksan nyo ang pakikinig ng bawat isa at alisin nyo ang anumang mga sagabal, mga distraction sa aming mga paligid, sa aming mga sarili, kahit sa aming mga sariling puso at isip, Panginoon. At nawa makapakinig kami ng mabuti ng inyong mga salita at higit sa lahat ay masunod namin, Panginoon, ang inyong kalooban para po sa aming mga buhay. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita, Panginoon, at nawa makita ang inyong kaningningan, ang inyong kaliwanagan, ang inyong kadakilaan sa buong oras ng amin pong gawain sa umagang ito. Kayo lamang ang siya naming tinataas, kayo lamang ang siya naming pinupuri, at lahat ng pagsamba ay tanging sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noong nakaraang linggo po, atin pong napakinggan ang mensahe ukol sa isang tema na hindi po talaga mawala-wala sa atin pong buhay. Actually, isa po itong katanungan o palaisipan, ang problema o ang issue ng kahirapan, ng suffering. Sa pangkalahatan na po, pwede na po nating lahatin, sa mundo, sa buhay natin, sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. At napakinggan natin sa pamamagitan ng mensahe nung nakaraan kung paano natin masisimulang maunawaan at maintindihan ang mga bagay na ito. Bakit nga ba ito nangyayari? Para saan nga ba ito? At nakita din nga po natin ang kahalagahan po o ang masasabi po nating mabuting na idudulot po nito kahit papano. Ito ay nagiging daluyan po ng paraan ng Diyos para tayo ay turuan at tanging mauunawaan lamang natin ang mga bagay na ito ayon sa kapahayagan ng kanyang salita. Suffering, when viewed through the lens of the Bible, shows us many aspects, even the ones that can be utilized for our good. Meron pa rin po tayong kahit kakaunti, kahit paano makukuhang mabuti. Sa kabila ng mga kahirapan, meron po itong ibinubungang mabuti sa buhay po natin. At ang paalala, ang pinaka-paalala galing po sa pag-aaral na ito ay there was and there will always be suffering in the world, in this world, sa mundong atin pong kinalalagyan. So as Christians, we must act and respond accordingly in the light of the truth of God. Kaya nga kaakibat ng temang ito, ang atin pong mensahe naman ngayong umaga ay ukol doon sa pag-asa na tinanggap na po ng bawat isang sumasampalataya kay Kristo. Ang sino mang ipinanganak ng muli sa Espiritu ng Diyos ay binigyan na po ng panibagong pag-asa. Isang buhay na pag-asa tanging sa Diyos lamang po nagmumula. Hindi po natin alam sa katunayan, sa katotohanan, ano ang nilalaman ng kinabukasan para po sa atin. It is never sure. We are never for certain. At least in this life, in this world. Hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya, bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, o kahit po sa susunod na taon. And for some, that is enough reason for fear or for panic. Pero kahit po sa ating mga mananampalataya na wala naman din kaalaman sa mga bagay na ito,
ang pag-asa na nanggagaling sa Diyos ang siyang nagpapatatag at nagpapatibay sa atin pong buhay, sa atin pong diwa, sa atin pong isip, sa atin pong mga puso. Ang pag-asa na mula sa Diyos ay higit pa po sa thinking positive lamang. No? Because even this idea is found in the world. No? Think positive. No? Just look on the bright side. No? Pwedeng ganun ang pananaw ng iba. Hope from God is more than that. No? It is more than just positive thinking. It is assurance that is grounded in the person and work of Jesus Christ. No? Having foundation in the gift of faith that has been given to each of us that call upon His name. No? To have this hope is more than just expecting good. It is the unwavering confidence we have as Christians in this life and in the life to come. Kaya ang pamagat po natin sa umagang ito ay do not despair. Do not despair. No? Mga kapatid, ganun din para po sa ating mga bisita at mga panauhin, ang buong pag-asa, ang tanging pag-asa sa buhay na ito ay matatagpuan lamang galing po sa Panginoon. Sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay, sa Diyos na may akda ng atin pong buhay. Magmula bago pa tayo isilang hanggang sa ating pong kamatayan. No? At kung nais nating mamuhay ng may pag-asa, ay dapat tayong manampalataya at manalig sa Diyos. No? Ano nga po ba ang despair? No? Ang salitang ito ay simple lamang po kung unawain o intindihin. Pwede mong isipin itong napakatinding distress o napakatinding problema. No? O yung nakakaranas ka ng matinding karanasan at ikaw ay naguguluhan o nagugulumihanan dahil po dito. Pero in definition, ang despair po sa mas simple ay kawalan ng pag-asa. No? Parang yun na po yung binigay na definition ng mga nagbigay ng nag-define sa word na ito is that it's the opposite of having hope. If you have no hope, you are in despair. No? Ganun lamang pong kasimple ang salitang ito, no? Kahit nga pag tin-translate mo po kahit i-search mo po sa search engine ng internet ang Tagalog ng despair, ang lalabas po na pangunahing sagot ay kawalan ng pag-asa. No? And despair is real. Despair at the very least is real in this world. No? And may nagbago. May nagbago sa atin pong buhay nang tayo ay nakakilala sa Panginoon. And yet, this world continues to affect us. No? At susubukan at masipag at matyagang nagpapatuloy ang sanlibutan ito para tayo ay bigyan ng despair. No? So, doon po natin ituon muna ang atin pong pansin. No? Para po maliwanag at maintindihan po natin na hindi porket ikaw ay mananampalataya ay exempted ka na sa bagay na ito. Na para bang wala na ito, hindi mo na kailangan alalahanin yan. No, we do not despair because we have hope. No? Dahil meron nga tayong buhay na pag-asa. But if we're talking about despair, there are many things in life that can give us despair. No? Maraming mga bagay at mga bahagi sa buhay na ito ay nagkokos ng despair sa atin. At yun po ang atin pong tingnan muna. Number one, the causes of despair. No? Hindi ko na po ililista o isasama sa mensaheng ito ang mahabang listahan ng mga makamundong problema, makalupang problema na atin pong hinaharap lahat. Katulad ng mga napag-usapan na po o nabanggit na po nung nakaraang mensahe about suffering. Suffering is inherent. It is built in this temporal life and body that we have on earth. No? Isama mo na dyan ang hindi mabilang mga uri ng mga sakit at mga kapansanan, no? Ang kahirapan ng buhay, ang korupsyon ng nasa kapangyarihan, at ang marami pang iba katulad po nito. No? What we must look at is the sources of despair that can affect us that comes from the spiritual realm. Kailangan nating maging aware at alert sa mga bagay na ito, maunawaan natin ito para tayo ay maging handa. No? Ito'y paraan para tayo ay ipaghanda sa ating mga sarili.
para kapag ito man ay dumating at marami nga dito ay masasabi ko lahat ng ito ay dumating na, no? Ay hindi tayo magulantang, no? Hindi tayo mawalan nga ng pag-asa, no? Speaking about this, letter A, let's look at the world's condition, no? Seeing the physical condition of the world can fill anyone up with panic right now, no? Panic and dread, no? Pangamba at pagkatakot. Countless wars and conflicts erupting everywhere. Natural disasters that do not want to stop. No? Parang sunod-sunod. Kakatapos lang ng nauna, meron na namang karugtong, kapalit. No? At sasalo sa kanya. And the general attitude of people in the world. No? Sa isang dulo, nandun yung mga apathetic. Mga taong walang pakialam. Wala akong pakialam. Basta buhay ko lang ang may papakailaman ko. Habang sa kabilang dulo naman nila, ang mga panatiko. Mga taong bumubula sa bibig na kung hindi ka agree sa sinasabi nila ay kulang na lang patayin ka nila para ikaw ay sumang-ayon sa nais nilang paniwalaan o sabihin. No? Mga walang pakialam, sa kabilang dulo, sobra naman sa pakialam. No? So, ganyan po ang mundo. No? More than all of these things, more than the physical condition, the Word of God reveals to us the root cause ng lahat ng problema sa buhay. Ano po ba kundi ang kasalanan? Ang kasalanan ang sumira ng lahat ng bagay, ang kasalanan ang naghiwalay ng tao sa Diyos, ang kasalanan ang nagdala ng conflict sa tao laban sa kanyang kapwa-tao, tao laban sa mundo, sa kalikasan. Ito po ang ugat ng lahat. Sabi nga po ng ating Panginoon sa Mateo, Kabanata 15, talatang 11, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Ito yung bahagi na sinasabi ng ating Panginoong Jesus na hindi kung ano ang pumapasok sa tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ano yung galing sa kanyang puso na lumalabas, bukal sa kanyang puso. Ito ang laman ng puso ng tao. No? Ang tao ang nakatira sa mundo. So what do you expect from people? What do you expect from the world? Kaya nga sa mundo, kahit ang pinakamabuting act of goodness or kindness can still be motivated by something that is evil. No? Kaya hindi mo po pwedeng tignan ang mga bagay-bagay sa mundo ng face value. No? Kailangan mong suriing mabuti. Ano ang motibo? Para saan? Ano ang papupuntahan ng mga bagay na ito? No? Through the rampant sinfulness of man, the world becomes worse. No? Worse and more worse. Ang sabi naman po sa 2 Timoteo Kabanata 3, 1 hanggang 5, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. And again, time and time again, as we have said, as we have mentioned, as we have heard, ito po ay nangyayari na po. Matagal na po actually. No? Bago pa po ako isilang, bago pa po sino man sa inyo ay isilang, ganito na po ang kalagayan ng mundo. Reading this, alam mo, medyo may kalaliman siya ng bahagya sa Tagalog. Pero basahin mo to sa ordinaryong lingwahe, sa ordinaryong translation, sa pinakamababang uri ng translation. Basahin mo to at hindi mo mapapansin o hindi mo mahahalata na kailan to sinulat. Kahapon, kanina. Because lahat ng mga binanggit sa mga talatang ito ay nakikita, nangyayari, at panigurado nararanasan na po natin. No? Even though this was written, more than 2,000 years ago. No? Because of sin. This is what we are facing. Ito po ang kinakaharap po natin, tayo na mga sumasampalataya kay Kristo. No?
Dagdag mo pa rito ang mga pagdating ng napakarami, no? Hindi na po mabilang na mga bulaang tagapagturo, mga bulaang mga propeta. Sabi naman po ni Pedro sa 2 Pedro kabanata 2:1-3. Noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. No? Balik nga po natin sa verse 1. Meron pong isang kailangan i-update. Maliit na update dito. No? Sa gitna, nandiyan po yung salitang lihim. Dati yon. Or nung sinabi ito ni Pedro, lihim. Ngayon hindi na po, lantara na po. Wala na pong, pakapala na po ng muka sa daladalang aral na mali at masama. Mga aral na maglalayo ng tao sa Diyos. No? Buti pa noon, lihim, may konting hiya pa po. May konting kaba pa po siguro o nervyos. Ngayon wala na po. No? Ito po ay matagal na. Again, hindi po to bago. Hindi po to nakaraang taon, nakaraang dekada, nakaraang siglo. Matagal na po. Libong taon na po itong nangyayari. No? And this, again, is what we are facing. No? At meron pa na outrightly will oppose Christ and His gospel. Sabi naman po sa Pilipos, kabanata 3:18-19. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. No? This is how the world has changed, is continue to change. No? And all of these are the things that we face as Christians. No? Ito ang hinaharap po natin araw-araw. Pag tayo'y lumabas ng ating pong tahanan, pag tayo pumunta ng eskwelahan, humarap sa opisina, nasan man tayo in public, this is the world that we face. No? People lutong-luto sa kasalanan, ang maling aral ay umiiral, ang mga kalaban ng ebanghelyo ay mas lalong tumatapang, and every day it becomes more worse. No? Meron tayong layunin, ang misyon natin ay ipahayag ang salita ng Diyos, gawing alagad ang mga bansa. No? Pero yan ang battleground, yan ang battlefield na atin pong pinupuntahan. No? We continue to preach the good news of Jesus Christ. We continue to grow in holiness. We continue to do the will of God and pursue His pleasure. Ito po ang mga hadlang sa atin pong layunin. We will inevitably face these enemies left and right. No? Dati, marami sa kanila ay very passive. Tahimik, sabi nga doon, lihim. Ngayon, sa panahon po ngayon, they have become very active. No? Proactive na po sila. No? At hindi na po sila nagmamabagal sa kanilang mga layunin at gawain para po labanan at hadlangan ang Diyos at ang kanyang kalooban. Alalahanin natin ang sinabi, ang paalala, ang habili ng Panginoon sa aklat po ng Mateo, kabanata 24, 4-13. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak.
Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. No? Again, basahin mo ito sa pinakamababaw na paraan at iisipin mo, kailan to sinulat? Kanina? Kahapon? Nakaraang linggo? But it has been already said. Matagal na po itong ipinahayag ng Diyos. Matagal na itong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. And these are the causes of concern. The cause of despair. Kung hindi ka po nakahanda. Kung hindi mo po ito naiintindihan. No? Kung ang mensaheng napakinggan mo ay puro tubig ang halo, malabnaw, no? Kaya tayo po, atin pong ipinapahayag ang maliwanag na kalooban ng Panginoon, ang maliwanag na kanyang salita. Kasi matagal na po itong binigyang babala ng kanyang salita. Ito po ang una. No? So, the Christian life is not easy. Ito pong mga kalaban, kaharap, kaaway po natin, araw-araw. No? Subukan mong gawin ang kalooban ng Diyos at marami pong hahadlang sa iyo. No? Meron po tayong gawain, meron po tayong trabaho, meron po tayong sinusunod na utos. And this condition does not make it easy. Yun po yung una. Pangunahin po yan. No? Letter B would be wrong expectations. No? Wrong expectations, o madalas gusto ko pong palitan, wrong assumptions. They're the same, almost the same po. No? This also causes despair to us. No? Isang aspeto na nagbibigay po ng kahirapan sa mga mananampalataya ay ang paniniwala at ang pag-asang nakabase naman po sa mali. Hindi naman po nakabase sa katotohanan. There is nothing wrong with having expectations and preparing for them. But even this should be done with the truth of God in our hearts. Di tayo pwedeng mag-expect na lang basta-basta kasi naisip natin na maganda yon o naisip natin na mabuti yon. Kailangan nakabase pa rin po ito, nakalapat pa rin po ito sa kung ano ang kapahayagan ng salita ng Diyos. No? Our expectations are not always correct because of our false logic in some places and sometimes our biases of desire. No? Kasi may gusto ka, may hinahanap tayo, may nais tayong mangyari at iba pa. No? Sometimes we create the wrong expectation based on a false premise. Kung yung ating mismong pinaniniwalaan ay mali o yung pagkaunawa natin sa isang bagay ay mali. No? Madalas at naranasan na ito ng lahat, no? We often form expectations automatically. Tayo. No? Halos lahat po ng tao, kundi man lahat ng tao ay masyado pong asyumero at asyumera sa maraming bagay. Kaya po nagkakaroon ng maling expectation. No? And what's the problem here? When our expectations are not met, pain comes. Pain ensues. And often we place the blame on something or someone that did not live up to our expectations. Even if our expectations themselves were unreasonable. No? Marami pong ganito, kahit po sa sanlibutan, at nangyayari din po ito kahit po sa ating mga mananampalataya. Take for example, the evil of the world. Ang kasamaan ng maraming tao. No? Many of those who do evil in the sight of God expect good things to happen to them. They even sometimes expect good from God Himself. No? When in reality, only judgment awaits them. Ilang mga salita po galing po sa Lumang Tipan po, no? Aklat ng Kawikaan, 11, talatang 7. Kapag namatay ang taong masama, pag-asa niya ay mawawala at ang kanyang mga inaasahan ay mawawalan ng kabuluhan.
No? And yet people, in their evilness, in their wickedness, still expect good. No? Isa naman po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 1, unang awit po, talatang 4-6. Ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid. Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ng mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. No? Sabi pa po sa aklat ng Isaias 57:21, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. No? So expectations should be based on real things, on truth. Hindi yung naisip lang natin o nakikita natin o yung ina-assume lamang po natin. No? Marami na pong napahamak sa wrong expectation, wrong assumption. No? Our expectations should be founded on the truth that is biblically sound. No? Ine-expect mo ba, halimbawa, isang tanong, ine-expect mo ba na ikaw ay patatawarin ng Panginoon? Yes, bakit? Kasi gusto mo lang? Kasi naisip mo? Kasi siguro ganun ang Panginoon? No, kasi sinabi niya. No? Kasi sabi ng kanyang salita, unang Juan Kabanata 1, talatang 9-10. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. No? Ano naman halimbawa ang sabi ng ang expectation natin pagdating sa mga kahirapan? Ito, kakatapos lang ng tema, suffering. No? Pwede mo bang sabihin na, ngayong ako ay mananampalataya na, wala na akong anumang dapat ipag-alala dahil wala nang darating na anumang kahirapan o anumang challenge sa buhay ko. Bakit? Kasi inisip mo lang. Kasi sinabi mo lang o kasi may nagsabi sa'yo. Anong sabi ni Santiago sa Kabanatang 1, talatang 2-4? Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. No? Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Anong expectation po doon? Darating ang mga problema, darating ang mga paghihirap. No? The moment we formulate expectations that are not founded in truth, we begin a long journey of sorrow and shame. No? Isang pinakamagandang halimbawa ay mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Remember that many of them were awaiting, they were excited for the coming Messiah. The problem is their expectations were different from what the truth actually was. No? They wanted the Messiah to free them from the clutches of Rome. Kasi nga sinasakupan sila ng bansang Roma ng panahon na iyon. No? They wanted the Messiah to establish His kingdom, His earthly kingdom, right then and there. Doon din mismo. No? Babalik tayo sa isang superpower na bansa. No? Parang linya ni David, linya ni Solomon. Ibabalik tayo, magiging isang malaking bansa muli tayo. No? Hindi yun ang nangyari. No? Even though Christ, nung una pa lamang, he did not mislead anybody. Maaga pa sinabi na niya ang katotohanan ng mga mangyayari sa kanya. Isang halimbawa ay nasa Mateo, Kabanata 17, 22-23. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa 3 araw. At anong bang sabi? At sila'y lubhang nalungkot. No? Dahil hindi nila ito maintindihan. Sa isang banda, ito pong problema sa wrong expectation. Ayaw mong intindihin yung katotohanan. No?
Hindi ganito yung pagkakaintindi ko eh. Hindi, ito yung pagkakaunawa ko diyan eh. Ganito talaga dapat yun eh. No? Ang saklap, hindi po ba? No? When these expectations were not met about the Messiah, the people become frustrated, they became angry. Angry enough even to kill Jesus. No, laging palaisipan yun. Hindi natin alam yung bawat detalye ng kwento ng buhay ni Jesus. As in, bawat detalye hindi po natin alam. Ang lagi po kong napapaisip, ilan kaya sa mga taong ito? Ilan kaya sa kanila na sumigaw ng ipako sa krus? No? Palayain si Barabas. Ilan kaya sa kanila ang pinakain ni Jesus? Pinagaling ni Jesus? No? Tinulungan ni Jesus? Nakapakinig ng pagtuturo ni Jesus? Ilan kaya sa kanila? We don't know. It's never mentioned in that specific way. No? Angry enough to make him suffer the worst punishment available at that moment, at that time. No? Eventually, kahit ang kanyang mga disipulo, ang mga alagad ay nagkalat at nangatakot. No? Dahil hindi nila maintindihan bakit nangyari ito. Kahit na paulit-ulit ng sinabi ng Panginoon, hindi pa rin nila ito maunawaan. No? Kaya ang mahalagang paalala, how many times we ourselves, tayo mismo ang naging dahilan sa ating sariling despair. No, we set ourselves up for failure and for sorrow. No? Kaya mag-ingat po tayo with these wrong expectations. Isang magandang paalala, isang halimbawa nito sa kaakibat ng tama at maling aral. No? Marami hanggang ngayon, hanggang sa puntong ito, no, sa kasalukuyang panahon, maraming mga bulaang tagapagturo ay nagsasabi, no? Sinasabi nila na alam daw nila kung kailan babalik ang Panginoon. And so, in saying that, in teaching that, they give the wrong assumption and expectation to many more people. Bagamat sinabi na ni Jesus ang katotohanan, Mateo 24:36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. No? At lingapin mo po ang buong Biblia, basahin mo po yan, dulo hanggang dulo, wala ka pong mababasang petsa, araw o oras. Kahit gamitan mo pa po ng mathematics, geometry, ng algebra, ng trigonometry, ng calculus ito. And yet people still try, they will say, ay, babalik ang Panginoon, ganitong araw, ganitong oras, ganitong petsa. Many have said it, many have failed. No? Isang maling expectation, isa din connected sa maling aral, that idea of prosperity. No? Pag ikaw ay sumampalataya, pagpapalain ka ng Diyos. That's true, pero kailangan mong kilatising mabuti anong ibig sabihin nun. No? Kailangan liwanagin mong mabuti. What do you mean by that? Where does it say it? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Many have been led astray. Kasi nakita lang nila, kinapitan lamang nila yung gusto nilang marinig at wala na silang pinakailamang iba. That's a one-way ticket to despair. No? Because darating ang oras na madidisappoint ka at yun na po. Malulugmo ka na po sa iyong kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Letter C, pinakamatindi po, a lack of trust in God. No? Ito ay bahagyang konektado sa naunang punto. No? It is the primary reason of our despair. No? And I could say it applies both to believers and even unbelievers. Ang taong wala pong relasyon sa Diyos ay talagang wala siyang pag-asa. Yun talagang bottom line. Wala talaga siyang pag-asa. Habang ang mga nagtitiwala naman kay Kristo, dapat sila ay mayroon ng pag-asa, ngunit sila man ay kung minsan bahagyang nawawalan ng pag-asa dahil sa kakulangan o kawalan ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. No? Madalas dalawang bagay po ang nangyayari. No? Pakinggan niyo po, ano? Either we trust in God some of the time, no? Nagtitiwala tayo sa Diyos pero hindi palagi, or we trust in God all of the time but partially.
Araw-araw naman ako nagtitiwala sa Diyos, pero hindi ako nagtitiwala sa Kanya 100%. Parehas lang po silang kulang at masasabi kong masama. No? Kailangan na itong isang tabi kung nais natin maging matibay at matatag ang ating pananampalataya. No? Tayo ay nawawalan ng pag-asa sa ating mga nakikita, nararamdaman sa ating mga iniisip dahil hindi tayo nagtitiwala sa Diyos ng buong puso natin. Anong pong sabi ng Kawikaan? Kawikaan 3:5-7 po. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na napakarunong mo na, matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Kasi ito lang po ang napakadaling parang formula. Kung hindi ka po nagtitiwala sa Diyos, saan ka nagtitiwala? That's it. That's the simple question. If you do not rely or trust in God 100%, where do you put your trust? Because you will put your trust in something or in someone. So, ang tanong doon ay kanino o saan? Kung hindi sa Diyos, kanino or saan? There will always be something there. Laging meron pong nakalaman doon. Tanong lang kung sino. No? Usually, we trust ourselves. Yun yung tinutukoy ng kawikaan pong ito. Ang ating pinagkakatiwalaan ay ating sarili, ang ating talino, ang ating karanasan, ang ating pong judgment, no? Na sa maraming pagkakataon, feeling natin ay naitawid naman na tayo sa buhay na ito. Pero yun man ay kulang dahil sa maraming beses na tayo ay nagwawagi, maraming beses din tayong nasasawi sa ating sariling karunungan. No? At marami sa ating mga kasawian ay napakahirap na pong bumangon mula sa kanila. Marami sa mga kasawian natin hanggang ngayon ay pinagbabayaran pa rin po natin. So sabihin mo na hindi ka naman laging sawi. May tagumpay ka rin naman sa pagtitiwala sa sarili mo. Pero hindi ba't mas mabuti na walang kasawian? Hindi ba't mas mabuti na maging maayos ang ating buhay, maging payapa ang atin pong landas? No? So, if you do not trust in God, you are trusting in someone or something else. No? Forgetting that many times we have already been led astray by them. A lack of trust indicates a lack of faith. And if you do not believe in God, you also do not believe or trust in His promises. You do not believe in any of His words. Kasi nga, alalahanin niyo po, sa usaping pananampalataya, faith is only good. Faith is only considered faith if it is encompassing everything. 100% po lagi ang faith. Wala pong partial faith po kasi wala po talagang ganun. No? So if you lack faith, you lack a great thing sa iyong buhay. No? Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi ka nagtitiwala sa Kanyang mga salita, anong ginagawa mo dito? Nagbabaksakali lamang. Yan ang gawain ng marami, actually. Yan ang gawain ng marami sa mundong ito. Nagbabakasakali lamang. Malay mo, di ba? Malay mo sa pagpunta ko rito, malay mo sa pag-attend ko dito, may mangyari. Tandaan ang paalala ni Santiago sa Kabanatang 1, talatang 6 hanggang 8. Ano pong kanyang sabi? Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. The double-minded person should not expect anything from God, will not get anything from God. Wala pong kwenta ang pagbabasakali sa harapan ng Diyos. It doesn't work. Gagana yan sa mundo. Gagana yan sa tao. Hindi po siya gagana sa Diyos. It is all or nothing. That is faith. That it's always been all or nothing. No? Despair will inevitably come to those who do not fully trust in God. Again, kasi kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala ka sa iba. At ang ibang bagay ay hindi po matatag at hindi po maaasahan katulad ng atin pong Panginoon. We must take God upon His word alone, not by intellect, not by tradition, not by assumption,
but only by the truth that He has revealed. Sabi po sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. No? So, sa pagtatapos ng unang punto, no, there will always be causes for despair. No? Huwag niyong paniwalaan ng sino mang magsasabi sa inyo na walang dahilan para ang tao ay malungkot o Maraming dahilan. Napakaraming dahilan. Hindi ko mabilang ang mga dahilan para tayo ay atakihin, para tayo ay mapanghinaan ng loob. Pero ito ang punto. Darating ang mga bagay na ito, pero may sapat tayong kagamitan, may sapat tayong kahandaan para tayo ay hindi po maapektuhan ng mga bagay na ito. Kaya nga, di ba, what we have been given is an armor. No? Sabi ni Paul, si Paul po ang nagbigay po nun, the full armor of God. No? Sabi ko nga, 90% of the armor, of the equipment is for defense. Isa lang ang offense, yung tabak ng salita ng Diyos. No? The rest is for defense. Helmet, breastplate, belt para hindi po maglaglagan ng lahat ng gamit mo, shoes, and then the shield. No? 'Di ba? Wala pong nakasuot ng armor na sitting pretty lang po sa bahay. Kaya ka nakabihis ng ganoon kasi nasa bakbakan ka, nasa digmaan ka. At 'yun ang buhay natin. Nasa digmaan po tayo. No? We are on this battleground. No? There are many causes for despair, but be mindful that while the problems themselves are mostly unavoidable, despair itself is not something we should suffer. Ang kawalan ng pag-asa, wala po yan puwang, wala po dapat yan lugar sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. On the contrary, we have been given the gift of hope so that we can be victorious against all kinds of despair in this life. No? At doon po papasok ang ating point number 2. The cure for despair. Hope in Jesus. No? Ang pag-asa para po sa mananampalataya at para sa sino man na gustong magkaroon ng pag-asang ito ay matatagpuan lamang po sa atin pong Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya at sa Kanya meron po tayong pag-asang wala pong hangganan, no? Kaaliwan na wala pong kapantay. Kaya Jesus, meron po tayong galak at kapayapaan. The gospel of Jesus is the only gospel of hope, and it is what ultimately counters the despair in our hearts. We have hope in Jesus, letter A, through His grace, sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob. Meron tayong pag-asa, una sa lahat dahil tayo ay Kanyang iniligtas na. Sabi po sa aklat ng Tito, Kabanata 3:3-7, nung una tayo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Dahil sa masaganang pag-ibig ng Diyos, dumating ito sa pamamagitan ng kagandahang loob. At ang kagandahang loob na ito ay pinapersonify po ng ating Panginoong Jesus. No? Dumating na ito para sa lahat, ngunit hindi pa tinatanggap ito ng lahat. No? At ang biyaya at ang marka, no, ng ating pagkabuhay na muli, ng ating pong pananampalataya kay Kristo ay ang bagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Ang mabago magmula sa kamatayan, sa laman at maging buhay sa espiritu ay nothing short of a miracle. Opo, pag pinag-usapan natin ito sa tema ng pag-aaral, sa context ng
ng mga aralin po natin, parang very, very common or very ordinary na lang ito sa atin. Pag ang tao ay sumampalataya kay Kristo, binago na siya ng Diyos. Opo, ganun po natin siya sabihin, ganun po natin siya ipaliwanag, but really, thinking about it, it is nothing short of a miracle. Himala po yan. Kamanghamanghang bagay yan na hindi natin kayang gawin sa ating sarili, na hindi po kayang gawin ng sino mang tao sa mundong ito. Ang nakagawa lamang po niya na Diyos. Yung gawing buhay ang patay, buhayin ang espiritu ng mga patay sa kasalanan, that's a miracle. No? Kaya alalahanin po natin ang biyayang ito. No? Ibang-iba ang dalawang kalagayan, ang patay sa laman at buhay sa espiritu. No? Kaya dapat pong maging maliwanag din po sa atin ang atin pong kalalagayan. No? Sabi nga po sa Efeso, Kabanata 5, 3-6, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ng Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. No? Kaya't ito man ay paalala po sa atin na iba po dapat ang atin pong kalalagayan dahil po sa kagandahang loob ng Diyos. Ang dati po nating buhay ay pasira, pawala, no? Papunta sa kamatayan, papunta sa kawasakan. Ang buhay natin ngayon ay isang buhay na kasiyasiya. Buhay na meron po tayong pakikipagkasundo sa Diyos. Sabi po sa Roma, Kabanata 5, talatang 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng ito ay dahil lamang po sa Kanyang biyaya. Ganon din, letter B, meron po tayong pag-asa dahil sa Kanyang pangako. No? Through His promises. Ang kaligtasan ay minsanan lamang po. It only happens once. Kaya nga usually sa usapin ng kaligtasan, when you testify for it, usually we refer to it as something that happened in the past. No? Naligtas. No? It has already happened. If you have experienced salvation, it is one and finished. No? Hindi na po yan kailangan ulitin pa. No? And yet, meron pong aspeto ang kaligtasan na nararanasan natin sa kasalukuyan. No? Salvation has parts of it that are ongoing still. No? But it also has part in something to do with what has not yet happened. Kaya nga ang pag-asa, no, when we talk about hope, usually we talk about something that has not yet come to pass. Kaya nga siya inaasahan na bagay. No, hindi pa nangyayari, but we look forward to this hope. And our hope in God does not disappoint. Our hope in God is set in the kingdom of God, in the heavens. At wala po siya dito sa lupa. No? Madalas nga po, dapat din po nating pagkaingatan. Minsan, lumalabas na napaka-pessimistic or napaka-negative po natin sa atin pong present na buhay. No? Minsan lang naman, na para bang tamad na tayo o para bang wala na tayong kaamor-amor sa buhay natin sa kasalukuyan. No? But I want everyone to understand there is a reason for that. No? There's a reason bakit minsan gano'n ang maririnig mong mga kaisipan o pananalita galing sa Kristiyano. Kasi gano'n na lamang pong ka-desirable ang langit. Gano'n na lamang po ka-akit-akit at kahikahikayat ang langit na nawawalan ng kabuluhan, nawawalan po ng bisa ang pangkasalukuyang buhay natin. And it's real. That's it. Alam ko, nabanggit din ito sa mensahe last time. Di ba? Yung suffering No? Nagpapaalala sa atin that there are better things to come. And that is the hope that we have in God. No?
We cannot help but see the present reality as flawed and temporary. No? Parang nakakatamad na kung minsan, parang kaya nga buntong hininga ng ilang mga Kristiyano, lalo na nang may mga edad na, no? Parang hanggang kailan pa ba ako magtatagal sa mundong ito? Hindi dahil gusto na niyang mamatay ngayon din, hindi dahil ayaw na niya talaga, no? Kundi dahil parang nakakatamad, nakakapagod din naman kasi dito sa lupa. No? Matapos natin pag-usapan sa point number 1 lahat ng mga bagay na nagdudulot sa atin ng pag-aalala at suliranin. No? Nakakasawa din. Darating ka rin naman doon. No? Dahil meron tayong inaasahang mas mabuti. No? Our physical life is short, temporary, and mostly filled with misery. No? May mga masasayang bahagi, pero mas malaking bahagi dyan ay kalungkutan at walang kabuluhan. No? God, however, promises glory that is to come. Sabi po sa 1 Corinthians 15:50-53. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. No? Isang kagilagilalas na bagay na hindi po natin lubusang maisip o maunawaan dahil hindi pa nga po ito nangyayari. Hope then is waiting expectantly and confidently, sure without any doubt of the promise of God for us. Kaya doon nakatuon ang ating paningin. Sabi po sa Pilipos, Kabanatang 3, 20-21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging malwalhating tulad ng kanyang katawan. No? We must always keep in mind where our hope comes from, where our hope lies. The gospel of Jesus Christ tells us that Jesus was a man of sorrows. He was not unfamiliar with pain and suffering in this life. Naranasan niya ang matukso, naranasan niya ang kalungkutan, naranasan niya ang hapdi at sakit na ating naranasan man. No? He also experienced rejection, loss, poverty, loneliness, and abuse. No? Kaya't wag mong iisipin na may mga luha ka, may mga iyak ka, may mga hikbi ka na hindi ito nauunawaan ng Panginoon. Naintindihan ng Panginoon ang lahat ng mga ito. Actually, mas baka nga tayo pa ang hindi makaunawa ng lubusan. Malamang tayo pa nga ang hindi nakakaunawa ng lubusan ang dinanas at tiniis ng Diyos para po sa atin. He suffered all of the sufferings that should have been ours. No? He bore the weight of our guilt and punishment. He suffered torment of separation that was rightfully ours. But he was always and forever will be sinless. At hindi siya nahadlangan kahit ng kamatayan o ng libingan. Bumangon siya muli. He conquered sin and death. And through faith in His complete work of redemption, we have the hope of eternal life forever. No? Sa isang lugar na wala na pong hapdi, wala na pong sakit, na wala na pong luha. No? Pero ang pag-aasang ito ay nararanasan natin kahit sa kasalukuyang panahon. Dahil sa ginawa ni Kristo, nangyari ang lahat ng ito. Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay nakinabang sa kanyang paghihirap. No? Doon po, nagmumula, naguugat ang atin pong pag-asa at huwag natin itong kalimutan kahit kailan. Kaya nga, pangatlo, sa panghuli po, what hope gives us? No? The hope we have in Jesus Christ is a testament. It is a promise to all of His children.
Ang pag-asa sa Diyos, ang pag-asa kay Kristo ay hindi po basyo. It is not just wishful thinking. Ay, siguro ganito. Ay, sana ganun. Hindi po. Ang pag-asa sa Kanya is something solid, something firm, and something that we can stand upon. No? Ang pag-asang ito ay makakaapekto kahit sa buhay natin ngayon. Kahit yung buhay natin ngayon, it is being affected by this hope, leading us to joy and peace against all discouragement. No? Dalawang bagay din po. No? Letter A, hope gives us confidence. No? Ito ang nagbibigay sa atin ng katatagan at ng lakas ng loob. We are given assurance that everything we do for the Lord is never in vain. No? Time and time again, we have experienced the feeling of waste and disappointment. The feeling of despair. No? Katulad ng atin pong talakayan kanina. No? Binigyan mo ng effort, ng oras, ng pera ang isang gawain, pero nauwi din sa wala. Yun man ay nakakapagod at nakakawalang gana. But with God, we have an assurance that whatever we do for Him will never be overlooked. Nothing we do for God is ever wasted. Kahit walang ibang nakakakitang tao, alam ng Diyos ang atin pong ginagawa. Lalo na kung ginagawa natin ito, alang-alang lamang para po sa Kanyang pangalan. It will never be useless. Nothing is a waste of time with God. God will always see. God always knows everything. Sabi po sa awit 33:18, tunay na ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya, sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya. No? More than this, God knows us intimately and personally, and He knows what we suffer, what we do for His name. No? Dahil po dito, tayo po ay nagkakaroon ng lakas ng loob, ng lakas ng gana para po magpatuloy sa buhay na ito na talaga namang napakahirap. No? Minsan gusto mo na lang huminto, minsan gusto mo na lang tumigil, pero hindi. Alalahanin mo ang pag-asang na kay Kristo at ikaw ay mabibigyan at mapagkakalooban ng kalakasan. Tandaan mo na darating ang Panginoon, dala-dala ang gantimpala na para sa mga minamahal niyang anak. Sabi po sa Pahayag 22:12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. No? Pangalawa, we receive comfort. No? At napakalaking bagay na ito, no? Itong kaaliwan na ito. No? Comfort is very much needed in our life. No? There is enough evidence, as we have heard earlier, that reminds us of the journey that the life of the Christian is very much full of hardship. No? Maliban pa doon sa mga bagay na nabanggit natin kanina, there will be struggles. Sometimes there will be rebukes, corrections. Sometimes there will be even discipline. No? Maraming bagay that will exhaust you both physically and spiritually as a Christian, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang katayuan mo, kahit bago ka or matagal ka na. No? It is no walk in the park, but it is not so much that it becomes impossible as well. Hindi siya madali. No? Hindi siya sobrang dali na parang humihinga ka lang at nakakaabante ka na. Hindi siya ganun kadali. Pero hindi din siya ubod ng hirap. Na para bang ayaw mo na, suko ka na o titigil ka na. No? The life of the Christian is somewhere in between. Because of God's grace and because of His love, we are not utterly consumed. No? Eksaktong-eksakto, Paul tells this perfectly in 2 Corinthians 4:8-11. Ang sabi niya, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa yan. Pag binasa mo po yan sa English po, yan pong dulong salita, ang ginamit po dyan ni Paul ay despair. Hindi nawawala ng pag-asa. Nababagabag pero never in despair. Verse 9, inuusig kami ngunit hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Napapabagsa kami ngunit di tuluyang napapatay.
Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. No? And remember, again, the very important reminder, no? Paul was experiencing all of this doing the will of God. Kung nahihirapan ka, pero hindi mo naman ginagawa ang kalooban ng Diyos, yun yung dahilan bakit ka nahihirapan. Kung nahihirapan ka, kahit na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, ito ang mga salita na para sa iyo. No? We have to make sure ano ang sanhi, ano ang salarin sa atin pong mga paghihirap. No? Dapat maliwanag po para hindi po tayo malito at magkaroon ulit ng maling mga assumption or expectation. No? Paul states that life can throw and has thrown all manner of things against him and his ministry, but there is something inside of him that keeps him going. The hope that God has given him pushes him forward. No? Na meron, na alam niya, na nasisigurado niya merong nag-iintay sa kanya kahit sa dulo ng napakadilim na tunnel. No? Kaya nga, lagi nating tandaan, ano bang pwedeng ibato ng buhay na ito sa atin? Na hindi pa natin naintindihan, na hindi pa natin narinig, na hindi pa natin nalalaman. Ano bang, meron bang anumang bagay na pwedeng ibato ang buhay na ito para tayo ay mawala ng pag-asa? No? Dapat wala. Yun yung sagot. Dapat wala. Pero dapat yun ay sigurado ka sa pag-asang nasa iyo. No? Our hope rests in God who has given all because of His love for us. At yun yung nagdudulot ng kaaliwan sa atin. Sabi po sa aklat ng Juan 10:27 hanggang 28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. No? Again, remember that this hope is only found in none other but Jesus Christ, the founder and the perfecter of our faith. In Him and only through Him will hope be ever found. So do not despair. Sabi po sa atin pong binasa kaninang umaga, 2 Corinthians 4:16-18, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Para po sa ating pagtatapos, mga kapatid, mga panauhin, there will always be suffering. There will always be struggles. There will always be causes for despair. No? But the hope of God, the hope that is in God, outweighs them all. No, hindi po nila madadaig o matatalo o matatabunan o matatakpan ang pag-asang matatagpuan na nakay Kristo. Sila, tayo na merong pag-asang ito ay hindi po mahuhulog sa despair. No? Kaya't pagpasalamat natin ito sa Diyos. Alalahanin natin ang kanyang kabutihan at katapatan. Tandaan natin ang kanyang mga pangako. Balik tanaw natin sa ating mga isipan sa bawat araw, sa bawat oras. Paghandaan natin ang mga araw ng kahirapan dahil nandito na po sila. Medyo atrasado na nga. Kung ngayon ka palang maghahanda, atrasado na po yun, pero mas mabuti pa rin yun kaysa walang paghahanda. No? Para tayo ay maging matibay at matatag sa pag-asang inilaan para sa atin ang atin pong Panginoon. Huwag mong hanapin ang pag-asa sa mundo. Wala kang matatagpuan dito. Huwag kang tumingin ng pag-asa sa panloob mo. Wala din pong maaasahan sa atin pong mga sarili. Hanapin mo ang pag-asang ito kay Jesus, sa atin pong Panginoon.
at makakaranas ka ng kanyang biyaya. No? Siya po ang pag-asa natin, siya ang Diyos ng buhay na pag-asa, at tayo na kanyang mga anak ay pinagkalooban nito. Sabi po, huling talata pong aking babasahin, Juan 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibalik po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo po ay magtatapos sa panalangin at upang tanggapin ang bendisyon. Manalangin po tayo. Aming mahabaging Diyos, muli ay napaalalahanan kami sa umagang ito ng inyong mga buhay na salita. Maraming mga bumabagabag sa aming mga isip, sa aming mga puso. Kabi-kabilaan, Panginoon, ang mga bagay na nagbibigay ng alalahanin, ng problema, ng suliranin sa amin sa mundong ito. Ngunit ngayong umagang ito kami ay napaalalahanan ukol sa inyong pag-ibig, sa inyong habag, sa inyong kagandahang loob, at ang dulot nito ay isang buhay na pag-asa na amin pong nararanasan. Manatili kami, Panginoon, sa pag-asang ito na nasa inyo. Huwag kaming magpa-distract sa anumang ibang bagay, Panginoon. Huwag kaming magpadala sa anumang mga pangako at mga sinasabi ng sanlibutang ito. Bagkus magtiwala kami ng buong puso sa inyo. Unawain naming mabuti ang inyong salita at nawa maging matibay kami sa pag-asang nakalaan para po sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong biyaya sa amin. Patuloy na amin pong tinataas ang inyong pangalan at sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian at ang lahat ng aming mga pasasalamat. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.